Bukod sa mga sakit, isa rin ang food poisoning sa mga banta sa kalusugan ng mga mamamayan tuwing tag-init. Kaya naman, patuloy po ang pagpapaalala ng mga otoridad sa publiko na maging maingat at mapanuri sa mga pagkain at inumin. Kung paano, alamin natin sa ulat ni Dina Pagibitan. Ngayong panahon ng tag-init na sinabayan pa ng El Nino, tila doble ingat ang kailangan upang masiguro ang ating kaligtasan. Lamang sa maaaring idulot ng tindi ng sikat ng araw kung hindi maging sa ating mga kinakain na malimit makontamina o mapanis. Kada taon, ganito na lamang ang paalala ng Department of Health sa panahon ng tag-init. Ang iwasang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, mga oras na pinakamasama umano sa balat ng tao. Panatilihin din umanong maayos ang paghahanda ng pagkain. Madali kasing mapanis ang mga pagkain sa mga panahong ito. Kaya naman kapansin-pansing tumataas din ang kaso ng food poisoning tuwing tag-init. Ilan lamang sa tips ng DOH para makaiwas sa food poisoning ang pagpapanatiling malinis ng pagkain. Ihiwalay ang luto sa hindi pa lutong pagkain. Lutuin din umanong ihahandang pagkain. Dapat din itong ilagay sa akmang temperatura at kinakailangang gumamit ng malinis na tubig. Importante ring pamilyar tayo sa mga palatandaan kung panis na nga ba ang pagkain. Isa rin sa mga tips ng DOH upang maibsan ang init ngayong tag-init ang pag-inom ng tubig. Kailangan umanong dalasan ang pag-inom ng tubig kaysa dati dahil mabilis ma-dehydrate ang katawan kapag ganito kainit ang panahon. Bahagi na ng tag-init ng mga Pinoy ang paggawa o pagbili ng iba't ibang pamatid-uhaw maliban sa tubig, gaya na lamang ng halo-halo, iba't ibang fruit shake at milk tea. Ngunit paalala ng DOH maging mapanuri sa bibiling inumin, lalo na't sa lansangan lamang. Ayon sa ahensya, walang masama kung aalamin kung paano ang naging paghahanda ng inumin at magtanong sa tindera kung saan galing ang yelo o tubig na ginamit dito. Ilan lamang sa sintomas na ikaw ay na-food poison ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagkahilo, pagtatae at lagnat. Maaari rin na ma-dehydrate ang biktima na na-food poison. Ayon sa pag-aaral, kung minsan mabilis ang epekto ng food poisoning, sa loob lamang ng ilang oras posibleng makaranas ng pananakit ng tiyan. Ngunit kung minsan ay lilipas muna ang ilang araw bago sumama ang pakiramdam. Kasabay ng tag-init ang pagsulpot ng iba't ibang pagkain at inumin, kaya naman maiging magdoble ingat tayo. Para sa telebisyon ng si Dina Pagibitan.